Come and explore with me. Have fun, enjoy. Janice the Explorer. Yung may lilihim sa Panginoon, sabi niya, you examined me. You searched my heart, Lord. Kaya yung kanta kanina, puso ko iyong sinisiyasan. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim. Hindi ako nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ligid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ay tiyan mo nga nababati. Gawitin niyo nga po yung chorus. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, pinunuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sige po, palapakan po natin ang Lord. Kahit yung future natin, alam ng Lord. Letter B, He knows your every battle in life. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam niya ang lahat ng laban mo sa buhay. Naalala ko po yung, di ba, ito po yung patungkol sa Exodus, itong ating binabasa dito sa Psalm 65. Particular, yung beginning verse 1, following verses, yung lalo na yung verse 5, come and see. Di ba? Alam niyo, yung Exodus chapter 2, 23 to 25, basahin po natin. Ito po yung sinasabi. After a long time, the king of Egypt died. Ito po yung Egypt na pumayag na ampunin si Moses. Ito ay yung king ng Egypt na pumayag na ampunin si Moses. At pumayag na ang mag-alaga mismo ay yung kanyang nanay. Ay namatay. Doon na po nagsimula ang persecution. Ang sabi po rito, the people of Israel growled because they were forced to work very hard. Nahirapan po sila mabuti when they cried for help. Sabihin po natin, when they cried for help. God heard them. Sabi po rito, God heard their cries. And He remembered the agreement or covenant He had made with Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi niya nakakalimutan yun. Yung kanyang covenant kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Hindi niya nalilimutan yun. Kung ang Diyos po may mga pangako sa inyo nung una pa, huwag niyo sabihin nakalimutan ng Diyos yun. Hindi po. Minsan naiinip kayo, sinasabi niyo, kailan mangyayari yun? Huwag kayong mainit. God has His own time. Amen. He has His own time. Amen. Kaya dito po, nakita po natin nung ang mga Israelites ay umiiyak, humihingi ng tulong. Sabi dito, God heard them. God heard their cries. And He remembered the agreement, the covenant. Alam niya yung kanyang covenant. Hindi niya nalilimutan yung kanyang covenant kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ang ibig sabihin nun, sa mga susunod pang sali ng lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, hindi niya malilimutan yon. Kaya sabi niya, He saw
the troubles of the people of Israel, and He was concerned about them. Palakpakan po natin ang ating Lord. Huwag natin sabihin na wala na pagmamalasakit ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko. Parang nawala na lahat. Naglaho na lahat. Tandaan po natin, yung malasakit ng Panginoon, yung kanyang concern sa buhay mo, nandiyan pa rin at kailanman hindi kanya nalimutan kahit na isang saglit. Letter C, He knows when you are afraid, facing the reality of life. Kasi may mga panahon na sabi mo, parang hindi ko na kaya. Sunod-sunod yung problema dumarating sa buhay ko. Naalala ko ang ating Reverend Pastor Bart dito. Sabi niya, ay kung yun mga problema sa Hong Kong, kinaya ko. Bakit? Kasama niya ang Diyos eh. Di ba? Alam niyo po, may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan sa buhay eh. Marahil yung pinagdadaanan niyo, baka hindi ko kaya yun. Baka sabihin ko, Lord, suko na ako pag yun ang nangyari sa buhay ko. Ako po, maisip din. Ako po ay loner. Ako po ay melancholic. No, introvert. Ayan. Bakit nga ba ako napapunta sa ganitong sitwasyon ng aking buhay? And I believe, merong calling ang Panginoon sa buhay ko. Pero alam niyo po, ang Lord kailanman ay hindi natulog. Yung problema mo, kagaya ng sabi ko, baka hindi ko nga kakayanin yun. Kasi ako nga po, sabi ko, mapag-isip din. Nung bago pa daw ako Kristiyano, sabi ko, Lord, siguro pag itong problema ito, baka hindi ko na kakayanin pag dumating yun sa buhay ko. Pero yung lahat ng kinatatakutan ko nangyari sa buhay ko. Pero narito pa rin ako. Bakit? God is faithful. God is wonderful. Kaya yung mga kinatatakutan nyo sa buhay, parang sinasabi nyo, hindi ko na kayang harapin yung mga kasalukuyang nangyayari sa buhay ko. Parang gusto ko lang sumuko. Tandaan po ninyo, kakampi nyo ang Diyos. Amen! Hallelujah! Kakampi nyo ang Panginoon. Dito po sa 2 Chronicles 20:12. Hari po ito si King Jehoshaphat. Ang sabi niya, Lord, we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Ito hari ito. Eh tayo pa. Hindi naman tayo yung powerful. Hindi naman tayo yung may mga hawak na tao na mga armies. Eh kahit ito may hawak na mga armies na to, natakot din. At inamin niya sa Diyos, sabi niya, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Our eyes are on you. Panginoon, hindi nga po namin alam ang aming gagawin, pero ang aming pong mga mata sa iyo po nakatuon. Sabihin mo sa iyong katabi, ituon mo lang ang iyong paningin sa Diyos. Gagawa siya ng himala sa buhay mo. Gagawa siya. Yun lang naman eh. Set your eyes on Jesus. Focus your eyes on Jesus. The author and the finisher of our faith. At kaya niyan gumawa. Gagawa siya ng himala sa buhay mo. Kaya nung sinabi po yan ni King Jehoshaphat, ano sabi ng verse 15? Merong nangusap, ginamit ng Panginoon para mag-prophesy. Ang sabi po rito, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Sabi mo nga sa iyong katabi, yung laban eh, laban ng Diyos yan. Hindi yan sa iyo lang. Minsan inaangkin natin, ano yung laban ko? Bigat. Malaki pa kay Gulayat.
Sino may sabi sa inyo na hindi niya kakayanin? Nalabanan ang maraming gulayat sa buhay niyo. Ang laban mo, laban ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ibinsan ko lang po, sabi ko inyo, para hindi mabaka. Ano po? He knows His better plans for you. Jeremiah 29 verse 11. Kabisado naman natin yan eh. Pero lagi po nating inculcate sa mind natin yung Jeremiah 29 verse 11. Kasi alam niyo po yung pinaka-background nun, yung konteksto nun, sila po ay nandun na sa Babylonia. Alipin na po sila sa Babylonia. Exiled po sila sa Babylon. Sa bansang Babylonia. Na ngayon po ay ito po yung Iraq. Alipin sila ron. Dadala sila ron. Dahil sa kanilang rebellious spirit. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala. Magparami kayo dyan. Basta maglingkod kayo dyan. Huwag niyong kalimutan ng Diyos dyan. Dahil alam ko ang plano ko sa buhay niyo. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and best future. Sinasabi niyo, parang nandito lang kami sa Hong Kong. Ayun nga, nasa Iraq. Hirap na hirap ang kanilang kalagayan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Alam ko ang plano ko sa mga buhay ninyo. Plano pagpalain at hindi sumpain. Plano na bigyan ng magandang kinabukasan at pag-asa. Amen! Palakpakan natin si Jesus. He knows His better plans for you. Kaya alam niyo po, doon sa Lamentation, doon sa chapter 3, I think in verse 17, sabi po ni Jeremiah, Lord, hindi ko na nga po alam kung anong ibig sabihin ng prosperity. No? Buti pa ang taga-Hong Kong, alam ang ibig sabihin ng prosperity. Si Jeremiah, hindi niya alam ang ibig sabihin ng prosperity. Tingnan niyo po yung Lamentations chapter 3, verse 17 to 19. Ano po sabi dyan? I have been deprived of peace. I have forgotten what prosperity is. Ay nung lockdown po ay mapalad po ang mga anak ng Diyos. Kasi supply. Di ba? Tumawag po yung isang pastor ng Italy sa Rome. Sabi po niya sa akin, Pastor,